Breaking news! Australia handang tumulong sa Pilipinas para ipagtanggol ng West Philippine Sea. China nagbanta sa Pilipinas. Naguguluhin naman ang gagawin joint patrol ng Pilipinas at US sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan. Kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Sa pagbisita umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Australia, nilagdaan umano ng Pilipinas at ng Australia ang tatlong kasunduan. Kabilang nga umano rito ay ang Memorandum of Understanding. Ang una umano ay ang cooperation. Ang mga kasunduan na ito ay naglalayon umano palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa aspeto ng maritime. Ang pangalawa naman ay ang cyber critical technology. Ang kasunduan na ito ay nakatuon umano sa pagsusulong ng kooperasyon sa mga aspeto ng cyber at critical na technology. Ang pangatlo naman ay ang effective implementation of competition law at policies. Ang kasunduan na ito ay naglalayon umano na ipatupad ng maayos ang mga batas at patakaran sa kompetisyon ng dalawang bansa. Ang mga kasunduan na ito ay naglalayon lalo palakasin ang mapagbuti ang ugnayan ng Pilipinas at ng Australia at iba pang mga aspeto nito. Tayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang kasunduan ng maritime cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia ay naglalayon umano palakasin ang strategic partnership ng dalawang bansa sa aspeto ng maritime. Ito ay nagbibigay din sa pagpapalakas umano ng impormasyon, sharing capability, building ng interoperability sa maritime domain ng Pilipinas at ng Australia. Ang mga kasunduan na ito ay bahagi rin ng pagsusulong ng maritime security collaboration ng dalawang bansa na naglalayon umano mapanatili ang seguridad. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, isa umano sa malagang isyo na pinag-usapan ay ang depensa na pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang kanyang paninindigan na ipagtanggol ang kasarinlan at teritoryo ng Pilipinas. Ito ay kinabibilangan umano na pag-usapan ng South China Sea at ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia sa larangan ng seguridad at depensa. At ayon pa nga umano rito, isa sa mahalagang isyu na nabanggit ay ang West Philippine Sea na pinasasalamatan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng Australia sa Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Ipinahayag niya na ang kahalagahan umano na pagpapanatili ng kasarinlan at soberanya ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. At ayon pa dito, isa pang nausapin na nabanggit umano ay ang cooperation sa larangan ng edukasyon. Ipinahayag umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan na pagpapalitan ng mga estudyante at mga akademikong programa sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia. Ang pagpapalakas ng edukasyon at pagpapalitan ng kaalaman ay magpapalawak umano ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon pa nga umano rito sa inuulat umano na tinanggap umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta at pagkilala mula sa pamahalaan ng Australia sa mga isyong na kinakarap umano ng Pilipinas. Ipinahayag ng mga opisyal ng Australia ang kanilang suporta sa Pilipinas sa mga isyong pang-seguridad at pang-ekonomiya. Kung matatandaan po natin, noong Nobyembre 2023 ay nagsimula umano ang mga joint patrol ng Australia at Pilipinas sa South China Sea, partikular na sa West Philippine Sea. Layunin umano ng mga patrol na magkakaroon ng mas malalim na kooperasyon sa pagpapanatili ng seguridad at kalayaan na nabigasyon sa rehiyon. At ito ay bahagi ng hakbang ng dalawang bansa upang mapalakas umano ang kanilang ugnayan sa larangan ng seguridad. Ayon pa nga umano rito, nagkaroon din umano ng military drills kung saan nag-insayo umano ang puwersa ng mga Australia at Pilipinas sa pagkuha umano ng isla na sinakop ng mga hostel ng puwersa. At mga drills na ito ay naglalayon na papalakasin umano ang kakayahan ng dalawang bansa sa pagharap sa mga posibleng krisis o pangyayari sa rehiyon. Tayon pa dito ang Joint Maritime Air Patrol na ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command ng mga Joint Maritime Air Patrol sa West Philippine Sea. Layunin ng mga patrol na mapanatili ang seguridad at kalayaan ng nabigasyon sa nasabing teritoryo. Ang mga joint military exercise na ito ay nagpapakita na malasakit at pagkakaisa ng Australia at Pilipinas
sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Ito ay bahagi ng mga hakbang upang palakasin ang kakayahan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad at depensa. Pakalaking tulong umano ang bansang Australia din sa Pilipinas dahil sa ngayon kailangan pa umano ng Pilipinas na mag-upgrade pa umano ng mga kagamitan pandigma para umano may ma-deploy umano tayo sa West Philippine Sea dahil sa ngayon nagiging agresibo umano ang mga aksyon ng mga barko ng China sa pinagtatalunan umanong bahura sa West Philippine Sea. Napilit umano inaangkin ng China ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Kaya ang Australia handang umano tumulong sa bansang Pilipinas para makamit ang hustisya at sa iba pang mga balita. Nagbabala umano ang China noong Huwebes ng gabi laban sa mga hakbang naguguluhin umano ang kapayapaan at katatagan ng riyon matapos pumirma ang Australia at Pilipinas ng isang kasunduan upang palakasin umano ang pakikipagtulungan sa maritime security. Ang South China Sea ay karaniwang na matatag ang kooperasyon ng maritime security ng mga kaugnayan ng bansa ay hindi dapat makasira sa interes ng ibang bansa o magkagambala sa kapayapaan at katatagan ng riyon. Sabi umano ni Mao Ning na tagapagsalita umano ng Ministry na Panlabas ng China sa isang press conference. Grabe talaga ito ang bansang China mga kababayan. Binabantaan pa umano ang bansang Pilipinas. Kung tutuusin, sila umano ang gumagawa ng gulo sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas umano ay hindi naman umano lumalagpas sa kanilang mga teritoryo. Inaangkin kasi ng China ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin umano ng China na kanila umano iyon teritoryo, samantala napakalayo umano iyon sa kanilang mga teritoryo at napakalapit lamang sa Pilipinas. Tulad na lamang ng Baho de Masilok na madalas umano hinaharas ang mga mangingisdang Pilipino at ang barko ng Pilipinas na naghatid umano ng mga supply, subsidy oil sa mga mangingisdang Pilipino. Ayon pa nga rito, isa umano ito sa mga strategy ng China para umano makuha ang ilan sa mga teritoryo nito na inaangkin sa mga kalapit nitong bansa. Halos mga kalapit nitong bansa ay kaaway ng bansang China dahil umano sa mga strategy nito na pag-aangkin sa mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Parliament ng Australia na ang Australia ay katuwang ng Pilipinas sa pagbabantay sa kaayusan at internasyonal na nakabatay sa mga patakaran. Ayon pa dito, nananatili umano ang interes sa pagpapanatiling malaya at bukas ang mga dagat at sa pagtiyak umano na walang sagabal na pagpasa at kalayaan sa paglalayag. Dapat umano itaguyod at pangalagaan at ipagtanggol at nagkakaisa at universal na katangian ng United Nations Convention, Law of the Sea. Bakit kaya ito? Hindi umano ito maintindihan ng bansang China. Dapat malaya tayo at nagkakaisa ang mga bansa para patuloy na pag-unlad umano ang mga maliliit din na bansa. Hindi lang umano ay yung mga malalaking bansa lang ang umunlad. Dapat inaalala din umano ng mga malalaking bansa ang maliliit para naman umano umunlad. Subalit ang bansang China mukhang gusto lang ata suluhin ang mga yaman dagat sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito?